Kabilang ang diskwento sa mga itinakdang pribilehiyo para sa mga person with disability o PWD. Pero paano kung hindi mapakinabangan yan dahil wala pa sa online database ng Health Department? Ganyan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Itong ID ng anak ko na taga Valenzuela hindi tinatanggap dito sa kainan ng... So, ayan si Ma, may pang-verify sila. Hindi daw naka-register song anak ko na PWD. Naudlot ang planong pagkain ng pamilya Versosa sa isang restaurant sa Cainta, Rizal noong Disyembre. Dahil di umano tinanggap ng kainan ang person with disability ID ng 5 taong gulang na anak ni Dino. Wala raw kasi sa Philippine Registry for Persons with Disability ng Department of Health online ang pangalan ng anak. Nagulat kami dahil madalas naman kami kumain doon siguro mga 5 times na. Pero nitong December 2024, hindi na honor, hindi daw valid. Taong 2021 pa raw nila nakuha ang PWD ID ng anak ni Dino mula sa PWD Affairs Office ng lungsod ng Valenzuela. Yung nangyari sa kidney niya is 70% na yung damage. Ang validation naman kasi ng PWD na to is up to next year pa, 2026. Malaking bagay sa amin, lalo na siyempre tulad niya may maintenance siyang na gamot. 20%, siyempre ano rin yun malaking bagay para sa amin. Iisa lang ang hiling ng pamilya hinggil sa nangyari. Clarification lang since municipal naman yung nag-issue nito. Tumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Ayon sa officer in charge ng Valenzuela City Person with Disability Affairs Office na si Snooki Cortez, kumpirmadong lehitimo ang PWD ID ng anak ni Dino. Pero hindi pa raw ito rehistrado sa Philippine Registry for Persons with Disability ng Department of Health online. Dahil sa naglipa ng mga peking ID, ginawa ang naturang website para beripikahin kung lehitimo ang PWD ID. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa raw ang encoding ng detalye ng mga PWD card holder sa lungsod mula noong pandemya. Sinigundahan ito ng DOH lalo't may mga PWD ID record pa rin daw na wala sa kanilang registry. Kaya sa mga pagkakataong lumabas na no record found ang isang PWD ID, kailangang magtungo at makipag-ugnayan sa opisina na nag-issue ng ID. Bagaman DOH daw ang may hawak sa sistema, ang PDAW lamang ang maaaring magrehistro ng mga PWD cardholder sa registry. I would like to inform the public na meron po tayong website naman sa National Council on Disability Affairs, ncda.gov.ph, and you can go there and search. May template naman siya. So makikita po kung ano yung dapat na nakalagay dun sa ating mga persons with disability IDs. Pag nakita nila na medyo kakaiba dun sa template na yon, so yun po yung time na pwede silang mag-verify. Salamat at napakinggan tayo ng Kapuso Action. Pinuntahan namin ang kainan para makuha ang kanilang panig ayon sa branch owner at supervisor. Sinimulan nilang mag-verifika ng PWD ID online noong 1 taon para iwas peke. Ang mga PWD ID umanong wala sa DOH registry online ay pinapayuhan nilang makipag-ugnayan sa issuing office. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Tila himalang nakaligtas ang isang bata sa Cotabato na nasagasaan at pumailalim pa sa pickup. Nahuli kamyan at nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Dumadaan ang pulang pick-up na ito sa Cotabato City nang mabundol nito ang tumatawid na batang babae. Pumailalim pa ang bata sa pick-up. Tuloy lang sa pagtakbo ang huli. Nasugatan pero tila milagrong nakaligtas ang 3 taong gulang na biktima. Ayon sa mga magulang ng bata, nasa tabing kalsada lang ito sa tapat ng kanilang bahay nung una at hindi nila namalayang tumawid. Sumuko kalaunan ang driver ng pick-up at nangakong aakuin ang pagpapagamot ng bata. Nagpakita po yung suspect sa ating traffic management unit at nagkaroon po ng usapang para ma-resolve. Both family po yung nag-decide. Pag-uusapan na lang yung pangyayari nila.
Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, Nakatutok, 24 Oras. Nagbigay si Senate President Cheese Escudero ng hangganan sa gagastusin para sa tinaguriang pinakamahal na gusali sa bansa, ang new Senate building. Sabi niya, hindi ito dapat lumampas sa 31 billion pesos. At ang gusaling ilang taon nang ipinapatayo dahil sa mga delay, tinaningan niya na dapat matapos na sa taong 2027. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ininspeksyon ni Senate President Cheese Escudero ang itinatayong new Senate building kanina. Tingin niya, walang overpricing. Para sa akin, wala namang kung may magrereklamo, doon namin naharapin yun. Pero para sa akin, hindi ko trabaho maghanap ng butas. Trabaho ko tapusin yun sa pinakamababang gastos na pwede namin gawin base sa pagkakakita ko sa building kanina dahil yung floor area mismo ay malawak naman talaga. Hindi ko pipiliin yung ganda. Pipiliin ko mas mura at praktikal. Wala na tayong magagawa. We simply have to make do with what we have. Dati nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na lalabas na ito ang pinakamahal na gusali sa Pilipinas. Kung si Escudero ang papipiliin, kahon na lang sana ang disenyo ng gusali. Hindi gaya ng itsura nito ngayon na may 4 na tower. Pero dahil nakatayo na ang towers, trabaho na lang aniya ng Senado na tapusin ito. Base sa una naming iniulat na Multi-Year Contractual Authority o MICA ng proyekto, lumalabas na nasa 8.9 billion pesos ang Phase 1. Ang kontrata para sa Phase 2 ay nasa 2.5 billion habang may inilaang budget sa Phase 3 na mahigit 10 billion pesos. Isasama pa rito ang halaga ng biniling lupa na nasa 1.6 billion. Sa huling report ng DPWH sa Senado noong isang buwan, aabot daw sa 31.6 billion pesos ang magiging halaga ng new Senate building kapag natapos. Sabi ni Escudero, hanggang 31 billion lang dapat ito umabot, kasama na ang lahat ng gastos kabilang ang lupa. Natanggap ko ang briefing mula sa mga taga DPWH at saka yung technical staff ng Senado. Inaasahan namin na mapafinalize nila lahat ng mga sagot sa tanong ninyo sa susunod na mga araw. Kung anumang pagbabago, klaro na yung procedure namin. Maximum amount, tulad ng sinabi namin, nasa mga 31 to 33, pero mukhang mapepeg nila sa 31 cap. Hindi na pwedeng lumampas yun doon, baka bumaba pa. Cap pa lamang, hindi yung actual na amount dahil subject to bidding. Bukod sa mga senador at staff ng Senado, may ilalaang opisina rin dito ang Commission on Appointments. May mas malaking detention center na rin aniya para sa mga testigong idedetine ng Senado. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng moving target kung kailan ito matatapos. Ang tina-target namin ay late 2026 or late 2027. Hindi aaga ng December 2026 at sana hindi na lumampas ng December 2027. Unang target ng Senado na nakalipat na sila dito sa new Senate building para sa nagdaang sona ng Pangulo. Pero ngayong mukhang ilang taon pa ang bibilangin bago matapos ang konstruksyon. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, baka dapat pagkatapos na ng eleksyon 2028 lumipat dito. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang konstruksyon ng new Senate building. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Humugot, sinuntok. Yan ang inabot ng isang camper na isinigaw ang sama ng loob sa bundok sa Rizal. Hindi kasi nagustuhan ng isang staff ng campsite ang pagmumura ng camper, kaya raw siya sinuntok. Nakatutok si Oscar Oida. Sino ba mga mamura nito? Ay, yung bundok! Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Sa ganyan na uwi ang pagsunod ni Don sa kasabihan ng ilang huwag kimkimin ang sama ng loob at nakagawi ang pagdayo pa sa mga bundok para dun ipagsigawan yan. Broken-hearted kasi si Don, 32 anyos, kaya naglabas ng hugot habang nasa isang campsite sa Taning Rizal nitong Lunes. Nagsisigaw po ako, sabi ko, sakit-sakit. Ba't ginawa niyo sa akin ito ganyan-ganyan? Which is yung mundok po talaga yung minumura ko. Broken-hearted po kasi talaga ako. May boyfriend po ako. Tapos stress din po ako sa buhay. Daming problema, daming iniisip. Kaya po, nung nagsisigaw ko po yung problema ko doon. Pero imbis na gumaan ang kalooban, nadoble pa ang kanyang sama ng loob nang kumprontahin ng isa sa mga staff ng campsite. Labas lahat! Uwi! Hindi kailangan.
Hindi ko lang po kami doon sa bundok? Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino mo binumura ko? Sino ba mamamura nito? Ay, yung bundok. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Sa sobrang sama ng loob ni Don, nasugod niya tuloy ang nasabing staff. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Sige kuya! Malaki pinayanan ka ba? Bundok mo ako! Sige! Malaki pinayanan ko dito! Bakit malaki pinayanan? Bakit yung malaki bundok? Sabi ko, ba't mo ako sinaktan? Nagbayad ako dito, nagbayad kami dito. Guest nyo kami dito, ba't nananakit ka? Sumusuntok po ako, hindi naman po tumatami suntok kasi nasasalan nyo naman po. Yung araw ding yon, sa presinto ang landing ng nasabing staff. Nakaharap ko siya habang nakakulong sa Tanay Police Station, pero tumangging magbigay ng pahayag. Pero sa paliwanag niya umano sa mga pulis, ang umagang-umaga yun, mga 6, more or less 6 a.m. ng umaga. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga pamilya na malapit doon sa campsite na parang ayaw niya na maisturbo. Naharap sa reklamong slight physical injury ang nanuntok na staff. Dahil naghihinay-hinay po siya. Pwede niya naman po kami tanongin eh. Kaya paalisin niya kami na ano, hindi po yung kagad ka siya iinit ang ulo bila siya mananakit. Sa kanilang Facebook page, nagpaabot naman ng kanilang paumanhin ang pamunuan ng nasabing campsite para sa inasal ng isa sa kanilang staff. Hindi umano ganito ang iba nilang tauhan, sabay pagtitiyak na hindi na mauulit ang kaparehang pangyayari. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Isa na ilalim sa state of calamity ang Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan dahil sa pagbaha. Bukod dyan, may iba pang lugar na nakaranas ng maulang panahon. Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Yan na! Nakit na! Konti na lang! Bakas pa rin ang matinding baha na namerwisyo sa bayan ng Aborlan sa Palawan. Sa Kapalang Putik, pahirapan ang paghatak sa isang sasakyan na ginamitan na ng 2 backhoe. Ito ang van na tinangay ng baha nung linggo ng gabi na may 12 umunong sakay. Ito ba nga sitwasyon ngayon dito? Ayon sa ilang residente, tinangkaron nitong tumawid pero hindi kinaya ang lakas ng ragasa. Nauna na nasagip ang 7 sakay nito, kabilang ang isang sanggol. Saan po yung isang batang paslit o sanggol? Ayan po, makikita ninyo na kanyang bit. 5 ang nasawi. Pinakahuling na-recover ang 2 bangkay na nasa loob pa raw ng van na natagpuan kahapon. Grabe. Bukod sa Aborlan, nalubog din sa baha ang iba pang bayan sa lalawigan ng Palawan dahil sa mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Kabi-kabilang rescue operations ang isinagawa ng Philippine Coast Guard. Ang Puerto Princesa City at Aborlan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa lawak ng baha at dami ng naapektuhan. Ayon sa PDRRMO, sa ngayon, maganda na ang panahon sa Palawan kung ikukumpara nitong mga nakaraang araw. Unti-unti na rin bumalik sa kanilang mga tirahan ang halos 2,500 na pamilyang binaha. Sa tala ng Palawan PDRRMO, 4 sa 23 na munisipalidad ang lubhang naapektuhan. May mga areas po talaga na halos hanggang bubong. Ito na raw ang pinakamatinding pag-ulan na naranasan doon sa nakalipas na 50 taon. Nalampasan niya pa, na-break niya yung record ng pag-ulan ng 1975, more than times 12. Ayon sa Pag-asa, shear line o ang salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin sa silangan o easterlies ang nagpaulan sa Palawan simula noong February 6. So usually talaga sa silangang parte ng bansa natin nakakaapekto ang shear line like Bicol region. Pero since tumatagos kasi ito noong mga nakaraang araw pa, so tumagos hanggang Palawan area. Pero ngayon, may kasama na itong low pressure area na kahapon lang nabuo sa labas ng PAR. Axis ng shear line nasa bandang northern Luzon na. So ang nakikita natin sa ngayon and tomorrow kung possible yung trough ng LPA yung makaapekto. Shear line rin ang dahilan sa pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa Aurora, pinauwi na ang mga estudyante at sinuspindi ang klase sa ilang paaralan sa bayan ng Dilasag dahil sa malakas na buhos ng ulan kanina. Umapaw rin ang ilog sa ilang bahagi ng Kasiguran. Mabilis sa binaha ang ilang kalsada at ilang bahay naman ang pinasok na rin ng tubig. Kinansila na rin ang klase sa ilang pribadong paaralan.
Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, 4 na weather system ang posibleng magpaulan sa bansa. Hindi nakasama riyan ang low pressure area na namuo kahapon malapit sa Pilipinas. Sa ngayon kasi tuloy-tuloy na ang paglayo nito sa bansa at lumiit na ang posibilidad na maging bagyo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Pero kahit palayo na ang LPA, iiral naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shear line, amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas ng umaga ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas, pati ang malaking bahagi ng Mindanao. Pero bandang hapon at gabi, malawakan na ang pag-ulan. May malalakas na ulang posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Kasama na sa mga posibleng ulanin ng Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol. Mataas na rin ang tsansang umulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, nagdala pa rin ng payong dahil may tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Dahil sa Hulyo o sa mga sunod na buwan pabalak simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, bukas ang posibilidad na questionin ito sa Korte Suprema. Ayon kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, maaaring mabaliwala ang reklamo kung hindi agad uumpisahan ng Senado ang paglilitis. Nakatutok si JP Soriano. Bago pagulungin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, balak munang patapusin ng Senado ang eleksyon sa May 12, ang pananumpa ng mga mananalo at ang State of the Nation address ng Pangulo sa July 21 na pagbubukas din ng 20th Congress. Ayon yan kay Senate President Chis Escudero. Pero dahil baka abutin pa ng mahigit 5 buwan bago maumpisahan ang impeachment trial, sabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, baka may dumulog sa Korte Suprema na baliwalain na ang pagpapa-impeach ng 19th Congress sa bise. The Supreme Court might say it's too late because you need a new complaint because there's a new House of Representatives and therefore it's subject to the 1-year rule that you cannot file more than one impeachment case. Hindi naman raw ito mangyayari. Depende sa aksyon ng Senado na tatayong impeachment court. Unless the tribunal has already acquired jurisdiction, because jurisdiction once acquired is not law. Tugon ni Escudero, may jurisdiction na ang Senado sa impeachment matter. Meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution. Ilang grupo na ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session ng Senado para umpisahan ang impeachment trial. Pero ayon kay Ascuna, there is no need for a special session because the Constitution already says that they are supposed to start the paglilitis forthwith. Nauna nang sinabi ni Escudero na wala pang indikasyon sa ngayon na ipag-uutos ng Pangulo na mag-special session sila at hindi rin daw nila ito hihilingin sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Off to Mount Pulag si mga batang Riles at Maka star Zephanie para sa kanyang birthday na sabay sa mismong Valentine's Day. Sino kaya ang makakasama niya para sa extra special day na yan? Makichika kay Aubrey Carampel. Napakagandang birthday gift para sa Sparkle Star and this generation's pop princess Zephanie. Ang sunod-sunod niyang projects. Napapanood siya sa GMA Prime action drama series ng mga batang Riles. Pasaway ka talaga kita! At nagbabalik din siya sa Season 2 ng Kapuso Youth-oriented series na Maka. Thankful si Zeph at ang Maka cast sa patuloy na pagsuporta sa kanila ng fans mula pa noong Season 1. Parang dream come true na po. Answered prayer siya for us kasi pagka-start pa lang po ng Season 1, talagang we were already aiming for another season. So ngayon na we're here, we're taping, and tuloy-tuloy yung support at pagmamahal nila, talagang
parang overwhelming po siya. At para i-celebrate ang kanyang birthday sa araw mismo ng mga puso, mag-hiking daw sila kasama ang Maka cast sa Mount Pulag. Now, mas meron siyang reason. Like, mas may depth yung trip na to kasi birthday ko po. Tapos syempre, we're celebrating the month of love. So parang, it's just nice to be with people na talagang you genuinely love. Present sa hiking trip ang new Maka cast na si Elijah Alejo na madalas na nang aapi kay Zephanie sa show. Now, yung bonding po namin, super chill, super kumbaga kwentuhan, ganyan. Wala na po yung, syempre, andun yung mga thrills sa, pero it's more on the adventure. Yeah. Katulad po niyan, mag-hike po kami. Marami na po kaming plano na bonding. Makakasama rin sa Valentine and Zeph's birthday hiking trip ang Maka Love Team na sina Marco Masa at Ashley Sarmiento. At doon na raw sila magva-Valentine's date. Pero kung sobrang okay raw sila off-cam, may pinagdadaanan namang pagsubok ang kanilang Maka characters dahil may umi-eksenang bagong salta na si Bryce Eusebio. Another pagsubok to para sa Ash ko. So, sa mga Ash ko dyan, kapit lang. Kapit lang. Kapit lang. Tiwala lang, guys. Tiwala lang. Hiwalay naman sa V-Day ang love team na sina John Clifford at Olive May. Di raw kasi makakasama si John sa hiking. Pero nauna na raw silang mag-celebrate na ipasisilip daw nila sa kanilang fans. Nag-solo trip kami in advance. Yes, Nag-date na kami. Grabe, adventure talaga, roller coaster ride. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.